Okay, praise God. Dito naman po tayo sa ating sa pag-aral ng salita ng Diyos. I believe na marami tayong matutunan sa araw na to or sa gabi sa lahat ng nanonood. So, ngayon, babasahin ko ang salita ng Diyos. Sabi dito in the book of Matthew chapter 4 verse 20, sabi dito, Jesus went all over Galilee, teaching in the synagogues, preaching the good news about the kingdom, and healing people all who had all kinds of disease and sickness. So, let us pray. Father, in Jesus' name, we ask your holy presence, and every word comes from out. There is miracles, there is healing and transformation. Use me, Lord. Use me, God, to speak your word. In Jesus' name, amen. So today po ay pag-aralan po natin ang how to heal the sick. How to heal the sick or yung may mga karamdaman. Because I believe in this ministry na for how many years, nakikita ko po kung paano kumilos ang Panginoon. Depressed people get healed. People who are bandaged by the enemy, but they experience the miracle. So, I believe po na ang kapangyarihan po ng Panginoon ay siya po ang magbibigay ng kagalingan sa taong may sakit. Sabi sa scripture na binasa natin na during the time of Jesus Christ, He went in the synagogue preaching the good news about the kingdom of God. Na unang-una po, ang unang message ni Jesus Christ was to preach the good news about the kingdom. So ano ba yung to preach the good news? So simple lang po, no? Yung salita ng Diyos na pinangaral ni Jesus sa sanlibutan para po ang marami pong mabuksan ang kaisipan nila para matanggap nila kung ano yung kagustuhan, kung ano yung will ng Panginoon sa kanyang kaharian. So how to heal the sick po? Marami pong mga tao na hindi po sila nakakaranas kung ano po yung kagalingan na sinasabi sa Biblia. Kasi minsan po may mga sakit na kayang pagalingin sa pamagitan ng prayer po. That is my personal experience. For how many years, marami na po akong naranasan sa pagdating sa healing po. Kahit sa ibang bansa, sa pamagitan lang po ng cellphone or video call, then they will experience the miracles. So kaya po, ang topic na ito po ay napaka-excited po na malaman natin na ang Panginoon pala, siya po pala ay nagpapagaling sa masakit. So during Jesus, ano pong ginawa ni Jesus is to preach the good news. Now, tanong po, how to heal the sick po? Unang-una, bago po tayo mag-pray, unang-una po, kailangan natin, the same with Jesus, He preached the good news about the kingdom of God. So bago po tayo mag-pray sa mga taong may sakit, na hindi agad tayo basta-basta mag-pray. Una-una po, kailangan natin ituro, i-preach muna yung salita ng Diyos. For what reason? Kasi si Jesus, si Jesus nangaral siya sa time ni Jesus, kaya may mga tao po na convict. The purpose of to preach the good news of the kingdom of God is for the conviction of sin. Ano ibig sabihin nito? Na para po na maraming matuto na tayo po ay maraming kasalanan na ginagawa natin. Kaya the reason why kailangan ma-preach yung salita ng Diyos, unang for the conviction of your sin. Kasi wala naman pong tao na walang kasalanan. So lahat po ay may kasalanan. Kaya kailangan lang po ng salita ng Diyos. Kaya dahil ang salita ng Diyos, yun po ang magbibigay ng pagbabago sa isang tao. So how to heal the sick? Unang-una po, preach the good news about the kingdom of God. Pag narinig po natin ang salita ng Diyos, dito po magkaroon ng pagbabago. Kasi sa good news of the kingdom of God, dito po ay lalapit ka, dito po ay kailangan na buksan ang iyong kaisipan, buksan ang iyong puso para tanggapin ang salita ng Diyos. I believe that yung healing po is a package. Ang importante lang po is kailangan natin tanggapin yung salita ng Diyos. I-embrace natin at mamuhay tayo na kailangan natin i-practice po yung salita ng Diyos. So dito po, preach the good news about the kingdom of God.
Now, para saan po ang to preach the good news of the kingdom of God is for the conviction of sin. Una-una po para makonvict po tayo na mayroon tayong kasalanan. Kasi pag dumiretso tayo ng prayer, kailangan magiging effective siya. Unang-una, you need to realize or materialize na mayroon kang kasalanan. That you need to admit kung ano yung mga pagkukulang mo, pagkakamali mo sa Panginoon. That's, you need to repent those sins. So, pangalawa po is to activate your faith. Now, how to heal the sick po? Preach the good news. The reason why you need to preach the good news is for the conviction of sin. Pangalawa po is to activate our faith. Now, for how many times, for many years, naranasan ko po yung mga taong may sakit. I believe yung faith po is napakalaga po ng role sa pagdating po ng healing o ng kagalingan. Kailangan mo yung Word of God, yan yung mag-activate yung faith. In other words, you will be connected to the kingdom of God. Your faith, you will be tuned in the kingdom of God. So that's the time your faith will activate. Because I believe God can move His mountain if you have faith. That's why in the Bible that without faith it is impossible to please God. Because everything you do, you need to do it according to your faith. By faith alone. That's why the scripture says that walk by faith and not by sight. Kaya po napakalaga po yung faith. That's why you need to activate your faith. Kung pupunta ka sa manggagamot, tinatanong ka nga kung naniniwala ka ba na hawakan kita, sa pamagitan nito, ikaw po ay gagaling. So, kailangan mong maniwala. The same din sa scripture. Jesus, nung nagturo siya, nagkaroon ng faith, na-activate yung faith nila dahil sa salita ng Diyos. The reason why you need to preach the good news of the kingdom of God for the conviction of your sin. Pangalawa po is to activate your faith. Yung pangatlo po is for the salvation. So napakalaga po yung salita ng Diyos for the salvation. Ano po yung kaligtasan? Alam po natin na ang buhay po natin is hindi po natin hawak ang buhay natin. Ang Panginoon po, siya po ang may-hari sa atin. Kung hanggang kailan po tayo mamumuhay sa sanlibutan na to. Kung sabi ng Lord, hanggang dyan ka na lang, then hanggang dyan ka na lang. Kaya, the reason why, na maraming mga man of God, may mga prophet of God, maraming mga messenger ng Panginoon, or ambassador ng Panginoon, na ipinadala sa sanlibutan, in order to preach the good news about the kingdom of God. So, ito po yung kaligtasan. So, Jesus, He roamed around to preach the good news para po sa kaligtasan. Bakit po kailangan natin ng kaligtasan? Alam po natin na sa scripture po is because of sin, tayo po, ang ating communication po ay naputol sa Panginoon. Ang ating pong relationship ay humiwalay po tayo sa Panginoon. Kaya kahit ano pong tawag natin, ang Panginoon po ay hindi po tayo niya marinig, not unless we draw near to God, we ask the Lord forgiveness. Nung humingi po tayo ng kapatawaran. Now, dito po sa pagdating po sa healing po, sa kagalingan, I believe na maraming mga tao ang nangangailangan ng kagalingan. Lalo-lalo na ngayon. So, for a couple of this month, nung mag-umpisa po ang lockdown, yung pandemic ng COVID-19, marami po ang nagkasakit ng anxiety at saka depression. So, dito ko po naranasan kung paano kumilos ang Panginoon. Na at that time, may nag-pray po ako na siya po yung karamdaman na po is anxiety or depressed na mag-hallucinate na siya. May nakikita na po siyang hindi maganda. But that time, siya po ay nag-text, nag-message po siya na pwede niyo ba akong bisitahin para hindi ko na maintindihan kung ano yung pakiramdam ko. Ganito po nangyari. When we start to pray, ano po yung na-share ko muna yung Word of God. He asked forgiveness for the conviction of sin. At saka, when I start to pray, nag-manifest po ang kapangyarihan ng Panginoon. At now, to God be the glory, ano po nangyari? She was completely healed. Kung ano yung dati, kung hindi siya makapag-drive ng sasakyan, ngayon magagagawa niya ang pag-drive ng sasakyan. Bakit ako? Kasi yung karamdaman niya po is depression.
Kaya ito pong masasabi ko na when your faith is na-activate po, na-connect po sa kingdom of God, sa word of God, then there is miracles. So, unang healing po. So, unang first level of healing is unang aayusin po natin, hindi yung physical. Unang ayusin po natin is yung sa loob mo, yung emotion. Kasi po marami pong mga tao until now, maraming dinadala, maraming galit, maraming puot sa kanilang puso, kaya hindi makatulog, kaya maraming sakit, may mga sakit sa puso. Bakit? They are not willing to forgive those people who commit sin against her, against him. So kaya tandaan po natin, ang unang level po ng healing po is kailangan po natin yung sa loob natin unang aayusin. Kung mayroon ka pong kagalit, according to the scriptures, when you pray, if you cannot forgive your enemy or those person na nakapagbigay ng sakit sa iyo, then Jesus said, the Heavenly Father cannot forgive you also. Kaya we are just a human, kaya kung ang Panginoon po ay marunong siya magpatawad, is kailangan po rin natin na marunong tayo magpatawad sa ating kapwa. Kasi po pag hindi po tayo magpatawad sa ating kapwa, tayo din ang mga problema. Bakit? Our emotion will be affected. Yung heart natin will be affected. Kaya po, ang unang ayusin, unang papagalingin po, is yung puso natin. Hindi muna yung physical. Kaya you need to focus our inside. Kasi baka ang dahilan, bakit ka nagkakasakit, dahil yung sa loobin mo is na, yung damdamin mo ay maraming mga hinanaing, maraming mga jealousy sa loob mo. Kaya, kailangan natin i-release yun. We need to release kung ano yung naramdaman natin. Sa aking experience po, ganito, yung sa may Hawaii, no? Mayroon po akong nag-pray sa Hawaii na ganoon po ang karamdaman niya. Yung karamdaman niya is still, ano po din, parang depression na sinasabi niya mas maganda pang mamatay na lang. Sinasabi niya na parang iba na yung mga pananalita niya. But, nung lumapit sa Panginoon, yung sumurrender sa Panginoon, then, ngayon po, magaling na po siya. So, marami po ko mga videos, no, to prove na may mga tao na pinagaling ng Panginoon. So, balikan ko po, no. So, ang unang papagalingin ng Panginoon is your emotion, is your heart. Pag naayos ang sa loob, then, the next is pag naayos ang sa loob is yung tinatawag na physical manifestation. Ano yung physical manifestation? Kung ano ang karamdaman mo sa yung physical. Kung ano yung nararamdaman mo. Then, there is the power of Jesus Christ. Yung physical mo, kayang pagalingin ng Panginoon. Kayang pagalingin ng Panginoon. Kaya, napakahalaga po na tayo ay kailangan po natin makikonnect sa yung faith natin na mai-connect sa Panginoon talaga para maranasan po natin yung kagalingan. So, physical manifestation. Ano po yung physical manifestation? Kung may sakit ka, for example, nilagnat ka, then after prayer po, nawala yung lagnat mo. So that's the physical manifestation. Another is, kung depressed ka or anxiety ka, then when you start to pray, kung nawala yun, that's the physical manifestation. Meron ako na pray na sa taga Balilihan. Dito po meron siyang psychological sa doktor na sa psychiatrist na doktor, no, meron siyang gamot iniinom monthly. Hindi siya makatulog pag hindi siya makainom. So ang sakit po niya po is schizophrenia yung sabi ng doktor. Kaya when I challenge her na do you believe that Jesus can heal you? Kasi yung sakit mo parang torture yan na araw-araw na hindi ka makatulog, kailangan uminom ng gamot. But ganito po ang nangyari. When I start to pray, purihin po ang Panginoon. Ganito po ang nangyari. When I start to pray, when I lay hands, so bigla siyang bumagsak at nakatulog siya for how many minutes. Talagang humihilik po siya. Talagang umihilik po siya. Bakit? Nung tinanong ko siya kung ano pong nangyari, so naramdaman niya na sa kanyang ulo hanggang sa baba po yung napakalamig, naramdaman niya na napakasarap na matulog.
kaya pala nakatulong siya. So, that's physical manifestation. Kung sino man ang makakarinig or if you are watching this, my preaching about healing, you can message because kahit malayo, still there is manifestation of the power of God. Mayroon po tayong mga video calls, pwede rin tayong makapagtulong. So, balikan po tayo, no? Physical manifestation. Now, the next is, kailangan natin yung tingnan muna kung ano yung mga dahilan ng sakit ng tao bago natin i-pray. Una po, reason people get sick. In the book of Micah chapter 6 verse 13, sabi ito, so also I will make you sick, striking you down, isolating you because of sin. So, ang una-una po, bakit po nagkasakit ang isang tao po? Sabi sa book of Micah, because of sin, I'm striking you. Ang ibig sabihin, na dahil sa kasalanan, pumasok po yun ang karamdaman ng isang tao. In other words, the enemy has the legal rights na lagyan ka ng sakit niya. Sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa bulsa. Yung sakit sa bulsa, hindi kasama yon. Kasi, iba yon. So, ang ibig sabihin na, because of sin, nagkaroon ng physical yung sakit ang sarili natin. Because of the book of Micah, pumasok yung sakit. Way back to Adam and Eve. Kung titignan po natin sa Adam and Eve, doon pa lang sila po ay nagkasala. Ano po ang nangyari? Dahil sa kasalanan na ginawa nila, pumasok po. Mayroon pong disiplina ang nangyari. Bakit? Because of sin. Tandaan po natin na ang kasalanan po, yan po ang rights ng kaaway, yan po ang tinitingnan ng kaaway kung saan siya makakapasok. The time na you make sin, then the enemy, you are allowing the enemy to come in. You are opening the door na binuksan mo para pumasok ang kaaway. Kaya po, the reason why na nagkakasakit dahil sa kasalanan. So pag sinabing kasalanan, marami pong kasalanan. Kung ikaw po ay may asawa, tapos naghanap ka ng iba, kasalanan yun. Or kung ikaw ay mayroon kang kinakasama, hindi pa kasal, kasalanan din yun. Kung ikaw po ay na mayroon maraming bisyo po, left and right, sugal, or kahit ano mga klase ng mga bisyo po, yan po ay mga kasalanan. Kaya yan po ang mga dahilan na bakit po tayo nagkasakit. Okay, so because of sin. Okay, next is reason that people get sick is itong tinatawag na abuse of self. Although na ang Panginoon po ay may promise na, by the stripe of God you are healed, by the blood of Jesus you are cleansed. But sometimes we abuse ourselves. For example, kulang ka sa tulog, ano mangyari? For example, you are ironing your clothes, namamalansa ka. Tapos, maghuhugas ka ng kamay o maliligo ka. So, ano mangyari sa yung physical? Naranasan ko po yung noon, yung namalansa ako tapos naghugas ako ng kamay. So, nakita ko yung kamay ko na talagang nanginginig siya dahil yun nga, galing ka sa namamalansa ka, mainit yung kamay mo, tapos naghugas ka. Kaya ang mangyari po, yung mayroong manifestation, mayroong reaction sa yung katawan or sa yung kamay. Kaya, do not abuse yourself. Kaya, kailangan mong mahalin ang iyong sarili para iwas ka sa mga sakit. So, tanda po natin, no? Yan po yung reason, dalawang reason lang binigay ko bakit ang tao magkakasakit. Unang-una po, tanda po natin, because of sin. Pangalawa, because abuse sa kanyang sarili. Now, marami po kadalasan po, marami pong nag-a-abuse. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, napakarami pong temptation. Andyan yung mga gadgets, ayan yung mga laptop, ayan yung cellphone, na minsan talagang nababawasan yung ang haba ng oras ng pagtulog natin kasi nadadivert tayo sa mga technology, sa mga gadgets na ginagamit ngayon. Okay, so dito po tayo sa steps. Okay, so how to heal the sick ngayon. Dito tayo sa steps
how to get your healing. So I believe na kung ito po ay subaybayan nyo ang preaching na to, ituturo ko sa inyo lahat na natutunan ko in my experience po, lahat po na aking mga karanasan. Because I believe po, napakaganda po na makapag-share na para din maranasan nyo kung paano po yung miracle or your healing sa ating buhay. So, ano ng steps po is yung tinatawag na repentance. Yung pagsisisi ng sarili. Now, sa aking experience, bago ako mag-pray ng may sakit, una-una ko, isinishare ko yung Word of God. Pinapipray ko siya, nililit ko siya sa prayer, yung repentance. Na kailangan niya kailangan niya mag-admit na mayroon siyang kasalanan sa buhay. Kaya sa pamagitan ng pagsabi sa kanya na kailangan mo magsisi. Bakit? There is no healing kung if you are not willing to repent from your sin. Ano ang sabihin ng repentance? That you are willing to give up. You are willing na talikuran mo ang iyong kasalanan. Kaya nga sabi ng scripture, kung ang iyong mata ay nagkasala, kailangan mong kunin mo yung mata o yung paa, putulin yung kamay, putulin mo kung yun ay nagkasala. So, ang ibig sabihin is not literal. Ibig sabihin talagang kailangan mong you need to hate those sin na ginagawa mo ngayon. So, ulitin ko, no, kung ang una-una po sa pagdating ng sa healing of the sick is kailangan po yung pagsisisi, repentance, na you're willing to give up those sins, you're willing to surrender your lives unto Jesus. Like in the Jesus time, na sabi ni Jesus Christ, anong gusto mo? Lord, I want to be healed. So pinagaling ang Panginoon, but anong sabi ni Jesus? Sin no more. Huwag ka nang mag-commit ng mistake or kasalanan. Kasi pag gumawa ka ng kasalanan, mas worse pa po yung mangyayari. So, steps of healing, repentance. So, pangalawa po is you need to making covenant with God. So, yung kami po ay nakaranas po hindi ko na may alam kung anong years yun. That time, yung wife ko na sa Cebu doctor. So, ang ginawa ko po that time, na kami po dalawa, kasi sa time na yun, ano po siya sa may ICU, 50-50 po siya. Kaya yung doktor sabi na mahirap yung sitwasyon ng Mrs. But ano pong nangyari is, I make a covenant with the Lord. Sabi ko na Mrs. kami dalawa, na Lord, kung bubuhayin mo siya Panginoon, I will make a covenant na magpapagamit ako sa Panginoon kasama yung Mrs. ko. So, yun po ay nangyari. We repent our sins, and then, I make covenant. Kaya ngayon, andito ako sa harapan ninyo, because this is one of the covenant na magpapagamit ako sa Panginoon na kahit saan. Nung nagtrabaho ako sa Dubai, so ang ginawa ko po, nagtrabaho at the same time, mayroon din akong gawain sa Panginoon because that's my covenant. Kahit ano pong busy, may negosyo man, anong trabaho, ang covenant ko po sa Panginoon is ito na po yon. Kaya, the same din is, kung gusto mong gumaling sa iyong may sakit ngayon, then, you need to make a covenant with the Lord. Lord, ito po yun ang aking naramdaman ngayon at nalaman ko po yun yung cancer o yung complication of sickness, Panginoon. But Lord, I will make a covenant with you, Panginoon. Pag ako po ay gumaling, Lord, I will serve you, Lord. I will commit my life sa Lord. Kung ano yung kagustuhan mo, Lord. I will serve, Lord. I will serve my purpose, Panginoon. Okay? So, pangatlo po, how to get your healing is you need to release forgiveness. No matter what pain you ano yung pain na naramdaman mo sa yung karanasan, sa yung naramdaman, either sa yung kapitbahay, kapatid man. So, you need to release forgiveness. Kasi sa scripture po, pag hindi po tayo mag-release ng forgiveness, ito po ay hahadlang sa blessing ng Lord at ito rin hahadlang sa ating miracles, yung healing natin. Kung tayo po ay may karamdaman, so mahirapan po tayo sa pagdating ng prayer ng healing kasi po is you need to forgive those
people na nagkasala sa iyo. So, ulitin ko po, no? I believe na mga ganitong situation po is lalo-lalo na sa tingin mo walang kasalanan, but you need to forgive those people na nagkaroon ng nagbigay ng sakit sa iyo. Next is pang-apat po, before get healings, before maranasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon, yung healing is you need to believe that Jesus, He is the great doctor, He is the great physician, He's the King of King and the Lord of Lord. Kaya kailangan po natin na maniwala na siya po ang doktor sa ating buhay. For many times, when I pray, I always acknowledge that Jesus Christ as the great healer. Kasi po, kung titingnan mo si Jesus Christ, the authority, heaven and earth, it was given to Him. Kaya kung titingnan mo si Jesus, when He start to pray, ang mga masakit po ay gagaling po. Yung mga taong ma-demonize or possessed or torment by the enemy, they will have freedom. Magkaroon po silang kagalingan. So, pang-lima po is receive your healing, your miracles. After you believe that Jesus Christ, then expect the miracles. Expect that healing na mangyayari sa iyo. So, ulitin ko po na pagdating po dito sa healing of the sick, you need to expect that miracles. Sa aking karanasan po, yung mga tao na i-pray ko, no, na marami sa kanila po ay nakaranas ng kagalingan. Kaya po ang gawain po, nag-expand po ang gawain na marami po akong mga care group or marami po akong mga Bible study dahil po sa miracles. Because I believe that Jesus Christ, He give us the power, the authority to heal the sick. Kaya po, napakaganda po na matutunan po natin. Now, after po nito ng healing of the sick, sa next po, ituturo ko rin na paano rin natin malalaman kung ano yung mga proseso para kung tayo po ay, we pray na tayo po ay nangarap na gusto natin na gamitin tayo ng Panginoon through healing ministry. I believe hindi lang po sa mga pastors or sa mga leaders, apostles, prophet, evangelists, or any leaders, but lahat po is available po ang gift ng Panginoon. But mayroon lang po mga proseso is kailangan mong daanan na you need to follow those instruction. So ulitin ko po, no, sa lahat pong ngayon nakinig dito, kung ikaw po, kung na may karamdaman ngayon while you are watching this preaching, sundin mo lang yung yung tinuro ko, and you can apply it even your private time in your prayer. You can apply it and you will see what will happen. I believe and I declare and I decree that there will be a miracles sa mga tao po na gustong makaranas. If you apply those basic principles na how to heal the sick, just follow those steps, just follow those words, and then you will see the miracles of God. So, hallelujah. So, lahat po ng may mga karamdaman, I will pray. Hallelujah. Kahit anong karamdaman, you are depressed, or whatever feelings, whatever your physical needs right now. So, let us pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, I thank you for your word, Lord. I thank you, Father, through the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, nga sa lahat po lahat po na nakikinig sa preaching na to. I pray for miracles. I pray for healing, Panginoon, because I believe that Jesus Christ is the great healer. And right now, I speak deliverance and healing and miracles in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. And I thank you, Father. Thank you, Spirit, for that miracles. In Jesus' name. Amen and amen. See you next time po. Abangan niyo po ang mga next na mga programa ko po. Ito po ay dalasan ko po ang
pagpipreach po dito sa sa YouTube po. Ang lahat po ng aking preaching, i-upload ko po sa YouTube. Thank you and God bless. See you next time.